Ayan po, magandang araw po sa ating lahat. Isang mainit na pagbati sa lahat ng nandito sa Anak Zoom meeting. Alamin natin ang katotohanan. Bago po tayo magsimula, nais ko pong parating ang aming taus-pusong pasasalamat sa bawat isa na narito ngayon. Kasama na po ang mga sumusubaybay sa Facebook Live. Kahit magkakalayo tayo, nagkakaisa tayo sa isang layunin, ang ating pananampalataya at tuklasin ang katotohanan sa ating buhay. Ayan po. At sabi po dito sa 1:8 verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So ngayong araw na ito, ngayon po ay Wednesday, ang ating pong participants para sa ating pong anak Zoom meeting, ang ating pong opening prayer, pagkakalupo ni Sister Ria Incognito, at ang ating pong ating pong musical offering, pagkakalo po ni Sister Ampie Garcia, at ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, walang iba po si Brother Benny Filomeno, at ang ating pong appeal song, pagkakalo po ni Sister Annalyn Pines, at ang ating pong intercessory prayer, ipagkakaloob po ni Sister Connie Sariola. Ayan, bago ko po ibigay sa ating pong mga participants, batiin ko muna po yung mga nandito po sa loob ng ating pong Zoom. Ayan, unang-una po dito sa aking screen, ang napakaganda natin si Ma'am Shi. Ayan po. At ang ating pong news, si Ate Annie Barrios. Andiyan din po si Nanay Lucy Dungo. Hello po. At andyan din po si Ate Nisita Katoliko. Andyan si Sister Ria Incognito. And of course, andyan si Ate Neng. Andyan din po si Brother Pilmore Enriquez, si Brother Tom. At si Sister Jenny Valdez. At nandiyan din po si Sister Isa Abogade. And of course, nandiyan din po si Sister Ampie Garcia. Andyan din po si Ate Wilma Kadaeb, si Ate Ems Kalika, and of course, ang ating pong si Sister Annalyn Surigao Pines. Ayan, ipagkaloob na po natin ang ating pong opening prayer, Sister Ria Incognito. Yes po, tayo po yung mukha at tayo manalangin mga kapatid. Naririnig po ako mga kapatid. Yes po. Meron bukas Yes. yung phone ko. Sige po, tayo manalangin mga kapatid. Madakilan namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat, Panginoon, kayo po ay aming pinupuri. Tinadakila ang iyong dakilang pangalan dito sa lupa, gayon din ang iyong kaharian sa langit. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagagalak na muli kaming nagkasama-samang magkakapatid upang muli kaming mag-aral ng iyong salita. Sa oras na ito, Ama, nilalapit po namin ang aming mga sarili. Nawa kami iyong samahan ng banal na Espiritu, Panginoon, upang lahat ng aming mapapag-aralan ay aming maunawaan at ito ay aming maisabuhay, Panginoon. At sa oras na ito, nilalapit po namin ang aming minamahal na speaker, si Brother Benny Filomeno. Nawa, Panginoon, inyo po siyang puspusin ng banal na Espiritu na ang lahat ng kanyang sasabihin ay pawang sa inyo lamang nang gagaling. Tulungan kami, Panginoon, na patuloy na magtatapat. At dalangin ko po na ang bawat isa sa amin ay tulungan niyo rin po kami na lahat ng aming mapapag-aralan ay amin din pong ma-share sa aming mga nakakasalamuha, sa aming kapamilya o kaibigan, Panginoon, na hindi namin sasaribihin ang mga aral na ito, kundi ito ay aming ma-share din sa kanila. At sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa pribilehiyo na kami iyong iniahon mula sa kasalanan. Nagkaroon kami ng pag-asa, Panginoon, na kung saan kami lamang ay susunod sa iyong anak na si Jesus Christ, ay kami rin po, Panginoon, ay mananagumpay. Tulungan kami, Panginoon, na maging katulad ng iyong anak na si Yesu Kristo, Panginoon, na sa inyo lamang kami, Panginoon, titingin at hindi sa mga tao. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na mapaglabanan ang mga anumang pagsubok. Dalangin ko rin po ang mga kapatid na wala pa po dito sa aming Zoom. Nawa, Panginoon, inyo pong kilusin ang kanilang puso at maalala nila, Panginoon, na sila ay makapag-join din po sa anak Zoom meeting. Ito po ay samot hiling sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Ria. Sister Ampie.
by day, and with its passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, have no cause for worry or for fear. He whose word is kind beyond all measure, gives unto each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, meekly toil with peace and rest. Every day the Lord himself is near me, with a special mercy for each heart. All my cares he pain will bear and cheer me, he whose name is Counselor and Power. The protection of his love and treasure is a charge that on himself he laid. As thy days, thy strength shall be in measure. This the pledge to me he made. Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose that faith with consolation offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, earth to take us from the Father's hand. One by one, the days at moments fleeting, till I reach the promised land. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, earth to take us from the Father's hand. One by one, the days at moments fleeting, till I reach the promised land. Amen. Amen. Thank you so much, Sister Ampi, sa magandang awit. At bago ko pabigay sa ating pong speaker, batiin ko muna po yung mga humabol. Ayan po, nandyan po si Brother Jesse Obrero. Ayan po, ibigay na po natin ang ating pong pagkakataon sa ating pong speaker ngayong tanghali na to, Brother Benny Filomeno. Pagbati mga kapatid, sa inyo lahat. Salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. At sariwa pa ang bagong taon. At tayo ay fresh na fresh din sa mga pangarap, mga layunin, at mga challenges na kinakaharap natin. Salamat Sister Ampi sa iyong magandang awit day by day. Salamat ng marami sa mga awit na inaawit mo. Ibinabalik tayo sa mga original, yung sinasabing pinakamagandang makaluma. Diba? At ang Seventh-day Adventist, mga kapatid, kilalang kilala sa tinatawag na banal, maayos at konserbatibo. Ibig sabihin, ang pinagmulan ay mga original na mga turo na siyang hinabili ng Panginoon. Kaya tayo din naman ay sumusunod na pinapag-aralan natin ang mas pinakalumang aklat, walang iba ang banal na kasulatan. At ang mga prophecy, mga kapatid, ang siyang lalong nagpaganda. At yung mga matatamis na salita ng pangako, andito sa mga aklat ng propesiya. Ang mga kasaysayan ay isang supplemental lamang upang ang bayan ng Diyos ay makatayo. Ang isang layunin, mga kapatid,
Kaya kinakailangan day by day, sabi nga ng awit, tayo po ay nade-develop. Last time, pinag-aralan natin itong 7 tatak. At ang 7 tatak ay paghahanda doon sa chapter 5. Pero sa chapter 6, yung laman ng 7 tatak ang siyang pag-aaralan natin. At kunin muna natin again ang background. Tandaan natin na ito ay isang scroll, isang mabuting babasahin na nilalaman ng mga pahayag at mga warning. Ibig sabihin, ready for battle. Now, ang 7 tatak ay nakadikit mula sa kaliwa hanggang kanan ng isang papel na sinlaki ng kartulina, kumbaga. Meron siyang 7 tatak na siyang tinatawag nating nakasara upang hindi umigkas ang rolyo. Inaalis ang bawat isa at kinakailangang tanggalin hanggang sa 7. Pero ang presentation, mga kapatid, ng mga 7 tatak na ito ay sumisimbolo sa napakahalagang pangyayari sa darating na sanlibutan. Ngunit, during those time, in the time of Jesus Christ, nag-umpisa, nabubuksan ang 7 tatak. Kaya, mga kapatid, ito ay may kinalaman sa nakaraan, kasalukuyan, at sa hinaharap. Now, balikan natin mga kapatid. Punta tayo sa chapter 6 ng aklat ng Apokalipsis. So, basahin ninyo mga kapatid kung meron kayong mga Biblia maganda, lagyan nyo ng talaan. Bibigyan natin ng mas mababaw na paliwanag ang mga malalalim na mga sinasalita ng aklat ng Apokalipsis. Tulad ng pinag-aralan natin, ang chapter 6 ang pasimula ng inihanda tayo mula sa pinag-aralan nating chapter 4 and 5, ang kalagayan ng langit habang nangyayari ang mga bagay dito sa lupa. Now, tignan natin mga kapatid ha. Sabi rito, binuksan yung tatak. Sabi sa verse 1, nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak at narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog at ang sabi, halika, come here. Yan ha, tignan natin mga kapatid. Sa introduction, bakit ginamit yung salitang nakita ko ng buksan ng kordero? Sino yung kordero? Si Jesus, si Kristo. Bakit hindi sinabing nakita ko ng buksan ni Jesus? Bakit ginamit ang salitang kordero? Nako, ang daming kahulugan. Sa Revelation chapter 14, 4 and 5, yung 144,000 na mga banal na mga maniligtas ay sumusunod saan man pumunta ang kordero. Ang kordero, mga kapatid, alam natin ito ay isang tupa. Pag sinabing kordero, isang malinis, bata pa, at ito ay panghandog. So, kung titignan natin mga kapatid, ang Biblia, gumagamit siya ng salitang tupa, kordero, ano pa yung isang ginamit? Narito ika, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa umpisa pa lamang ng mga salita, ang dami ng mensaheng pwedeng pumasok sa isip natin doon sa salitang kordero. Siya'y nagliligtas, siya'y nag-aalis ng kasalanan. Ngunit, mga kapatid, mayroong isang bagay na gusto ko papansin sa atin. Pag sinabing kordero, ano po yan? Papatayin, kakatayin, pagtubos sa bayan, pagtubos sa ating mga kasalanan, may pagdanak ng dugo. Sa umpisa pa lang mga kapatid, napaka-dramatic na nung salitang ang kordero ang siyang nagbukas. Ngunit mga kapatid, pwede ba natin tignan sandali na kung tayo ay pinasusunod ni Kristo kung saan siya pumunta, tayo rin ba ay dadanas ng panghandog din tayo? O kaya dadanas ba rin kaya tayo mga kapatid ng isang pag-uusig at ang mga anak ng Diyos ay dadanas ng pagiging martir? Absolutely. So ngayon nakahanda na tayo mga kapatid. Ikalawang kaisipan,
dapat nating isipin dahil ito ay may kinalaman sa propesiya, sabi ko nga, ito ay warning, ito ay babala. Ibig sabihin, may kakaharapin tayo. Handa na ba kayo? At tayo ngayon ay nasa battleground na. Baka iniisip natin mga kapatid, masarap pa ang buhay natin, walang pagsubok, mayroong magandang samahan, may magandang pamumuhay, kalusugan, etc. Teka muna, naisip ba natin mga kapatid, sa malaot madali, sooner or later, dadaan tayo. Kung kailan man yan, pinaghahandaan ba natin yan? O doon tayo maghahanda sa bispiras ng persecution? Doon ba tayo maghahanda sa araw before mangyari ito, mga kapatid? Sabi nga nung awit kanina ni Ampi, day by day. Dapat maunawaan natin yan. Gustong ipakita sa atin, mga kapatid, ang ating kakaharapin. Now, pansinin po ninyo, sabi ni Kristo, come unto me and I'll give you rest. And then sabi niya, take my yoke, pasanin mo ang aking pamatok, at sumunod ka sa akin. Now, ito sa introduction, patikim lang ito. Pero sa panghuli, ito talaga pag-uusapan natin. Sabi ni Kristo, take my yoke, because my yoke is easy. Anong ibig sabihin nito, take my yoke? Anong kasunod kapag sinunod ni Kristo ang mga bagay na ito? Anong kasunod pagkatapos na pasanin ni Kristo ang pamatok? Ipapako siya sa krus. Mga kapatid, kung ikaw magpapasanding ng pamatok ni Kristo at ng kanyang krus, are you ready to die? Are you ready today? Mga kapatid, ilagay natin sa ating isipan ang point of view ng mga mensahe na ito. Now, itabi muna natin yan, babalikan natin yan mamaya. Punta tayo dito sa sinasabi, andun pa rin yung sinasabing apat na nilalang, the four living creature, na kahangahangang uri ng mga anghel na napakaraming mata. Mabilis lumipad, iba't ibang kulay. May mata ng tao, may mata ng hayop, may mukhang tao at may mukhang hayop, etc. Ano ibig sabihin mga kapatid? Dinadala pa rin tayo sa isang eksena na mayroong divine protection. Now, pansinin po ninyo, tumingin ako, verse 2, pasok na tayo sa lesson, tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Oh, ang ganda nito Kasi ninyo, nang buksan yung unang tatak, may kabayong maputi at pagkatapos ay, ang sabi rito, magtatagumpay at magtatagumpay. Now, puntahan natin muna sa ikalawang tatak. Verse 3, pakinggan niyo mga kapatid. At nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, halika. Nakita niyo mga kapatid yung mga compliments ng anghel? Come here. Halika. Huwag kang sumigaw. Ibulong mo at sabihin mo. Kaya yung close contact, ang laking bagay. Sabi sa verse 4, at may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula, at nakasakay dito, ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang mangagpataya ng isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Parang nakakatakot ito kasi mga kapatid, itong ating binabasa, the four horsemen. Alam niyo, maraming iba't ibang paliwanag ng mga protestante dito. The whole revelation, mga kapatid, ang pinakasikat sa gitna ng mga Kristiyano, isa, itong four horsemen. Sa Seventh-day Adventist, mga kapatid, ang mga sikat, three angels message, Revelation 14, ano pa? Revelation 7, sealing time, ano pa? Revelation 13, the mark of the beast, ano pa? Revelation 17, yung katuparan ng ecumenism sa kanang lahat ng mga bansa, ano pa? Yung chapter 20, yung millennium, tapos chapter 19 about the sanctuary,
chapter 21 to 22, tungkol sa new heaven and new earth at ang pagbaba rito sa langit forever and ever. Ngunit mga kapatid, tayo mga Adventist, halos lahat yan sikat. Pero sa mga iba't ibang mga theologian, pinasisikat nila sapagkat may sarili silang interpretasyon tungkol sa four horsemen. Sabi ng iba, may kinalaman daw ito sa mga ekonomiya at a little bit may kinalaman sa relihiyon. Pero alam niyo mga kapatid, ang Seventh-day Adventist super unique dahil tayo lang ang merong eksakto at tamang illustrations or interpretation na naglalahad sa atin ng isang maliwanag na picture na habang pinapag-aralan natin ng four horsemen, hahanapin natin nasa ng church, nasa ng remnant church, nasa ng mga Seventh-day Adventist sa panahong yan, nasa inyong mga bayan ng Diyos na nagkalat ang mga pangyayari pero pinoprotektahan sila. Now, punta tayo sa ikatlong tatak. Kasi ang pag-aaralan natin dito mga kapatid ay four horsemen. 7 yan eh. 7 tatak. So, ikatatlong tatak. Basahin ko ha. Sabi rito, at nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika, again, halika, sabi niya. At ang wika rito, tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim at yung nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. Mga kapatid, i-imagine nyo, isang kabayong itim at yung nakasakay doon may hawak na justice. Mayroong timbangan na nakahawak sa kanyang kamay. Nako, very interesting ito. Kaya pinili natin na 4 kasi 4 na kabayo lang ito. Now, tingnan natin ha. Versikulo 6. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay at nagsabi, sa isang denaryo ay isang takal na trigo, sa isang denaryo ay isang takal na trigo, sa isang denaryo ay 3 takal na sibada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. So pansinin niyo mga kapatid, merong binabanggit ng mga chemical, mga liquid form. Ano kaya ibig sabihin nito? Now tatapusin natin, no? Punta tayo sa ika-4 na tatak. Verse 7. At nang buksan niyang ika-4 na tatak, ay narinig ko ang tinig na ika-4 na nilalang na buhay. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla. Namumutla yung kabayo. At ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. Hindi lang basta sinabing maputla at namumutla. Yun talaga ang kulay niya. Sa English ay pale horse. Pale horse. Sabi rito. At ang sabi rito mga kapatid, ang nakalagay ay may pangalang ng kamatayan. Ako, si kamatayan kaya ito. At ang Hades ay sumusunod sa kanya. Ano yung Hades? Yun ang impyerno. Ay tama nga, si kamatayan nga. Pero tignan natin mga kapatid na kahulugan. Tapusin muna natin ang basa. At sila'y pinagkalooban ng kapamalaan sa ika-4 na bahagi ng lupa. Wow! Ika-4, yung 1/4 sa'yo, sana all. Ito ay isang kaharian. Tingnan natin ha. At sa ika-4 na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom, ng salot, ng ganid, ng hayop sa lupa. Mga kapatid, nakakatakot yung 4 horsemen. Tigil muna tayo dyan sa verse 8. At sa susunod na meeting natin ay yung mga kasunod na mga tatak. Now, ganito mga kapatid. Ipaliliwanag ko pabalik. Kasi ang ganda pag-usapan yung una. Dahil na andun yung appeal. Andun yung pinaka-punto de vista ng ating pag-aaral. Okay, hawakan nyo Biblia nyo at umpisahan natin ang pag-aaral. Mapalad tayo mga kapatid sapagkat meron tayo mga Bible commentary o kaya yung mga mahusay nating mga theologian na pinagpala at ngayon ay sinusundan at inaalam natin ang mga pangyayari dito. At least mga kapatid, no, sa tagal nating magkakasama sa programang ito, nasasanay na tayo sa aklat ng Apokalipsis. Kahit pabalik-balik tayo, hindi nakakasawa. Pero makikita natin, nagiging unti-unti na tayong oriented dahil lagi tayong may orientation at seminar sa bahaging ito. Now, pabalik ha, ang ating paliwanag. Naranasan nyo na bang magbasa ng pabalik?
pabaliktad. Ang mga Grego, ganun magbasa, pabalik. Di ba? Ngayon, tingnan natin mga kapatid, ang ika-apat na tatak. Mag-umpisa tayo sa 4, sundan natin ang 3, 2, 1. Now, anong ibig sabihin mga kapatid ng pale horse? Bibilisan lang natin ng paliwanag kasi magandang pag-usapan yung unang kabayo. Sa Revelation 6:8, sabi rito, ang pale horse o maputla ay nagpasimula ng 538. Pagkatapos natapos ng 1517. Review lang to mga kapatid ng ating pag-aaral doon sa 7 iglesia. Ayun din yun. Gumamit lamang siya ng mga illustration tulad ng iglesia, tulad ng 7 tatak, at sa susunod 7 trompeta. Ganon din yun. Kaya lang may mga sinisingit na mga significant depende sa mga current events during those time. Tapos may mga particular na emphasis na may kinalaman sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Mga usapin tungkol sa doktrina, mga specific na karanasan ng mga propeta at mga mangangaral at mga martyrs. Huwag natin kalilimutan, punong-puno ng martyrs ang aklat ng Apokalipsis. Now, ano ang nangyari mga kapatid noong 538 hanggang 1517? Napaka-known at nakamarka sa kasaysayan ng world history mga kapatid na ito ay ang pag-iisa o sinasabi nating the union of church and state. Naalala nyo, nagbasa na tayo at nag-aral na tayo tungkol sa union of church and state at ang buong mundo ngayon ay naghihintay at nagagalak sa darating na pagkakaisa ng church and state. Pag nagkaroon na ng church and state, ano ang mangyayari? Di dadanas na ang bayan ng Diyos ng persecution. Andyan na yung Sunday law. Okay. Hindi tayo masyado dyan sapagkat lagi na tayo nag-uusap dyan. Sa makatuwid mga kapatid, itong pale horse na ito ay may itsura ng kamatayan. Naku, kung tayo ay paparating sa hinaharap, history repeat itself. Yan din ang mangyayari mga kapatid. Pagkatapos nito, ibig sabihin, in our generation, exactly, according to the spirit of prophecy, yan din ang matutupad at mangyayari sa atin. The union of church and state. Kaya, ginamit yung ipinakita sa versikulo 8 na ipinakita ang larawang may pangalan ng kamatayan at ng Hades. Mga kapatid, ibig sabihin ng mensahe na yan, nalalapit ng mangyari ang parusa sa mga hindi magsisisi. Opo, at ipinapakita na rin mga kapatid na haharap tayo ngayon sa darating na mga pag-uusig na may kinalaman sa ating relihiyon, sa ating pananampalataya. So, uulitin ko, ang ika-4 na tatak ay ika-4 na kabayo na mayroong pale horse na may tatak ng kamatayan sa ilalim ng muling pangyayari ng union of church and state. Now, babalik tayo pabalik. 538 pabalik 313 ang ikatlong kabayo. Mapapansin niyo mga kapatid, yung ikatlong kabayo ay kulay itim at pagkatapos mayroong hawak ika na timbangan. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, noong panahon kung saan ang mga Kristiyano ay nadaya sa turo ng Constantinople, sa turo ng pagkakaisa ng mga pagano at ng Kristyanismo. Ang tawag dito ay compromise and error. Ang error hindi kaagad nakikita. Sabi nila, error is never harmful. Okay lang yan. Pero mga kapatid, ang iglesia ay pinagkalooban ng Diyos ng tinatawag nating the discerning spirit. Meron ba tayo niyan? Lahat tayo meron yan mga kapatid. Depende lang sa grado. Ibig sabihin, magpapatuloy tayo na sa leksikan ng banal na kasulatan. Now, kung yan ay black horse mga kapatid, nag-umpisa ng 313, natapos ng 538, mayroong 225 years mga kapatid na mayagpag ang paganismo.
saka ang Kristiyano. Kasi nung araw, ang mga pagano, pinapatay nila ang mga Kristiyano. Pag ginagamit ang pangalan ni Kristo at ipinapangaral. Pero mga kapatid, hindi masawata. Padami ng padami ang mananampalataya hanggang sa sila maging martyrs. Bagamat sila pinapatay ng mga pagano. Nalaala nyo nang si Constantino ay makonvert sa Christianity, napag-aralan natin yan, pero hindi pumayag ang kanyang mother na maging purong Kristiyano siya, kaya para makuha nila ang mundo, bilang makapangyarihan at matalinong emperador, very smart. Anong ginawa? Pinagkaisa ang paganismo at Kristiyano. Kaya meron tayong mga pamahiin, meron tayong mga spiritism na nagising tayo dito. Ngayon sa kasalukuyan mga kapatid, kung makikita mo, itong Enero ay meron tinatawag na Nazareno dyan sa Quiapo. Araw-araw binabalita sa social media. At nakikita rin natin mga kapatid ang mahabang prosesyon. Si Black Nazarene, may traslasyon, etc. Walang tigil ang tao kahit maingay na rin ang social media tungkol sa mga katotohanan. Kung if we trace back mga kapatid, yung traslasyon na yan, yung prosesyon na yan, lahat yan galing sa paganismo. Yan ipagsamba kay Diana, kay Adonis, kay Tamos, na ginagala nila sa mga lugar, sa mga syudad, upang magkaroon ng pagtawag sa kanilang iba't ibang mga Diyos. Yung healing. Bakit Black Nazarene? Pagka Black Nazarene, may kinalaman yan doon sa sinunog ng araw ang isang bagay. Kaya the more na ikaw ay maitim, the more na yung pagiging Diyos mo ay namamayagpag. Kaya kita nyo mga kapatid, sa programa ng climate change, nakakonsentrate ang Vatican sa Africa kung saan pinakatuyo, pinakamaitim ng mga tao, at naniniwala sila na meron yung power kapag ka ikaw ay sunog sa araw. Nakita nyo mga kapatid kung bakit nakilala ang pagsambang pagano at Kristyanismo at equals Catholicism, dahil naiugnay at tagumpay sila nang i-compromise nila ang katotohanan sa error. That is the mix of truth and error. Well, mahabang usapan yan pero very interesting. Dinadala lamang tayo sa isang napakagandang larawan mga kapatid, na yan din ang gigimbal at magiging dahilan ng pagkawasak ng tinatawag nating katotohanan. Ngunit hindi siya masisira. It is about to fall, but it will not fall. Bakit? May mga representative na mga banal ang Diyos sa lupang ito. And that is the Seventh-day Adventist Church. Pabalik tayo mga kapatid. Number 2. Tignan natin. Number 2. Ang sabi rito sa number 2, ikalawang kabayo. At ang nakasakay dito mga kapatid ay isang mapulang kabayo. Red horse. Ako, hindi to yung emperador ha. Hindi ito yung emperaneng. Ito yung red horse. Represent what? Persecuted Christians. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, pabalik tayo para makita ninyong ibig sabihin ito. So, sa mga nakaraang mga dalawang kabayo, kumbaga dumating sa punto ng panibagong strategy upang makapangdaya ang demonyo na gumagamit din ng Biblia later on. So yun nangyayari ngayon mga kapatid. Sinunog ang Biblia, sinunog ang mga Kristiyano, pero sabi ni Satanas, hindi kayang madaya ang tao, hindi kayang sirain. So ang ginawa nila, sige na nga, pabayaan na nga natin yung Biblia, nabasahin ng tao, pero pangatawan na natin, ititwist natin ang bawat salita ng Diyos. Nagtagumpay sila doon. Now, balikan natin yung ikalawang kabayo. Ito yung red horse, Revelation 6:4, nang ibig sabihin ay persecuted, bloody, madugo. Sa panong paraan na napatunayan na ito ay totoo? Ang petsang ito mga kapatid ay mula AD 100 hanggang 313. Ako, napakahaba din. Dito naranasan ng mga disipulo sa prophecy ni Jesus na kayo'y papatayin. O hindi ba? Mateo 24:6-9. Papatayin kayo dahil sa aking pangalan. At ang mga alagad nakaranas ng pagtutorture ng mga paganismo
noong panahon na yan. Thousands of Christians suffered in the hands of paganism. Nakita natin mga kapatid, yung mga kuwebang kanilang pinagtaguan. When Jesus comes, naku, lalabas ang maraming mga banal doon na sasalubong sa second coming. Now, balik na tayo sa pang-una. Sapagkat ayan na po yung ating magiging magandang usapan. Anong ibig sabihin ng kabayong puti? Nag-umpisa ng 31 AD, natapos ng 100 AD. Ano yan? The first Christian church. Ang founder, walang iba, at ang head, si Kristo. Ibig sabihin ng puting kabayo, ang nakasakay ay ang ating Panginoon at ang tawag sa kanya ay mananagumpay at magtatagumpay. Mga kapatid, ganito. Dahil ang introduction ang siyang mahalaga, ibig sabihin yung susunod na kabayo at yung susunod na mga tatak, yung preceding seals, walang iba, tinitingin tayo sa kaguluhan sa mundong ito. Medyo nakakatakot talaga. Pero mga kapatid, merong isang assurance. Ang sabi ni Kristo sa kanyang mga alaga, na-overcome ko ang sanlibutan, kayo rin ma-overcome nyo yan. Ibig sabihin ng puting kabayo, purity. Higit sa lahat mga kapatid, may pangako. Ano yung pangako? Magtatagumpay tayo sa ayaw, sa gusto mo. Kung hindi ka sasama doon, si Kristo magtatagumpay, kasama ng nagtagumpay. Kung ayaw mong sumama, di ayaw mo. Pero ang iglesia, mga kapatid, ayon sa propesiya, magtatagumpay siya kahit kaunti lang ang tatayo hanggang sa huli. Mga kapatid, ang tagumpay ay promise na magtatagumpay. Balikan natin yung sinabi ni Kristo. Nagtagumpay nga ako sa mundo, magtatagumpay din kayo. Ano ang ibig sabihin ng tagumpay? Saan tayo ngayon dadaan para subukin ang tagumpay? May nakita akong dalawang anggulo, mga kapatid. Pansinin natin, anggulo. Una, sa ating pamumuhay, ekonomiya, pangangailangan sa buhay, relationship, at yung mga pang-araw-araw nating kabuhayan. At yung araw-araw nating pagharap sa mundong ito at sa hamon ng mundong ito. Pag-aasawa, mga karir, hanap buhay, kahit mga casual na mga gawain, everything, kahit sa mga maliliit na bagay. Yun ang una, mga kapatid. Isang malaking set yan. Itabi natin. Ang ikalawa, mga kapatid, ito. Pag dumating yung persecution, pag dumating yung pag-uusig, bakit magkakaroon ng persecution? Bakit magkakaroon ng pag-uusig? Ito yung sinasabi sa Biblia na dito na magkakaroon ng separation ng kambing sa kanang tupa. Ito na yung sinasabing may kanan, may kaliwa. At ito na yung matapos ibukod, iahagi sila upang sunugin doon sa mga hindi nagtagumpay at dyan na nga ang pagngangalit ng mga ngipin. Anong ibig sabihin? Balikan natin yung salitang magtatagumpay. Yung salitang nagkaroon ng persecution. Bakit nagkaroon ng persecution? Saan ka sinubok? Mga kapatid, sa iyong pananampalataya at paniniwala tungkol sa salita ng Diyos at mga doktrinang dapat mong yakapin at pangatawanan at makita sa iyo ang tunay na liwanag ng mga aral ni Kristo. So nakita natin mga kapatid, iba itong tinatawag natin pagsubok sa iyong bahagi, sa iyong kabuhayan. Kaya doon sa Steps to Christ, lagi sinasabi ni Mrs. White, kabuhayan at pananampalataya. So hindi siya maghihiwalay. Maaring sabihin mo, dito okay ka. Pagdating ng persecution, so hindi ka naman pwede magtatagumpay dito na hindi ka maayos dito sa iyong pamumuhay. Now, tignan natin. Ang sabi ng Biblia, susubukin tayo sa puntong ito. Una, sabi ni Kristo, kung saan ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ano ibig sabihin yan? Masama bang yumaman? Kung naroroon ang iyong puso. Kaya yung mga kasunod na salita, sabi ni Kristo, mahirap maglingkod sa dalawang Panginoon. Sabi ng mga Katagalugan, mahirap mamangka sa dalawang ilog. Mahirap yung mga imposibleng bagay. Sabi ng mga lovers, sana
dalawa ang puso ko. Ay, hindi pwede, isa lang ang puso eh. You see? So sa mga bagay na yan, diyan ka susubukin. Relationship, family, pangangailangan, bahay at lupa, properties, possession, etc. Kaya ang bayan ng Diyos tinuruan na magkaroon ng tapat na pagbibigay ng handog at ikapo. O hindi lang yon. Hindi lamang yon ang turo para malayo tayo sa covetousness. Hindi lamang yan ang mga turo para tayo ay makaiwas sa mga magiging kasalanan. Tinuruan din tayo, tumingin tayo sa mga babaeng bao. Tumingin tayo sa mga may sakit. Tumingin tayo sa mga nasa bilangguan, mga nangangailangan. Bakit? Para mailayo tayo sa pagiging madamo. Upang mailayo tayo sa covetousness. At mailayo din tayo sa isang ganap na pagiging idolatry. Now, tignan natin mga kapatid. Tignan mo ha, sabi ni Kristo, nagtagumpay ako eh. Magtatagumpay din kayo. Tignan natin ang ating Panginoon. 40 days and 40 nights sa wilderness. Pagkatapos ng kanyang baptism, mga kapatid, sinubok siya. Si Kristo, mga kapatid, nagutom after 40 days and 40 nights. Pero umiinom naman siya ng tubig. Hindi lang siya kumain. Si Eva at si Adan, sinubok. Sa kabila ng kanilang kasaganaan, bumigay sila. Si Kristo, sa kabila ng kanyang kagutuman, nagtagumpay siya. Unang tukso ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sapagkat nasusulat. Diba? Pakakanin ng Diyos ang mga nagugutom. Alam mo, mahusay ito si Satanas gumawa ng mga statement. Great philosopher ito eh. Sabi niya, nasusulat. Diba? Ay, nasusulat din. Sabi ng ating Panginoon, nasusulat din. Eh di parehong Biblia, ang gamit ng magkalaban, it is written. Kaya yung programa natin, ang nasusulat. Sabi ni Kristo, nasusulat. Ano yung nakasulat? Ang sambahin mo lamang. Alin? Ay ang Panginoon. Ano pa? Ano pa ang nasusulat sa unang bahagi ng kanyang salita? Sabi ni Kristo, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Mga kapatid, ganito. Anong punto na gustong sabihin ni Kristo? Kaya nga sabi ko, kung pinag-aralan natin ang kasaysayan ng Four Horsemen, may kinalaman sa unti-unting kaisipang darating tayo sa persecution, ay dadaan tayo sa tinatawag na battleground. Andiyan na tayo, nasa loob. Kaya nga pinababalik tayo sa aral ni Kristo bilang mananagumpay. Anong sabi ni Kristo? Ano ang kanyang salita? Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Mga kapatid, minsan ba nagigilty tayo na mas mabigat ang weight ng pangangailangang material kaysa sa spiritual na bagay? Yes, there are times. Ngunit, napapansin ko din, mula noon hanggang ngayon, unti-unti na at lumalakas ang mga spiritual na bagay at iniiwan na natin dahan-dahan ang mga material na bagay. Handa nyo na bang iwan yan, mga kapatid? Eh kung mahal na mahal nyo pa yan kaysa kay Kristo, saan tayo dadamputin? Hindi masama ang pera. Ang masama ay ang pag-ibig sa pera. Ang sabi, ang pag-ibig sa salapi ay ugat lahat ng kasamaan. Hindi salapi, kundi ang pag-ibig sa salapi. Sa makatuwid, mga kapatid, sa unang tukso, aminin natin, ito ang katotohanan, na ang ating paligid ay punong-puno ng materialismo. Tama? At dyan tayo susubukin, mga kapatid. Biro mo, sabi ni Satanas, kung anak ka ng Diyos, itong bato, gawin mong tinapay. Alam natin, kayang gawin ni Kristo. Pero hindi sa isang command na wala sa ilalim ng kalooban ng Panginoon. Marami tayong hinihinging sign sa Panginoon. Pero mga kapatid, dapat laging nasa ilalim yan ng kalooban ng Panginoon. Dahil pag si Satanas ang gumamit, hindi napapansin ng buong sanlibutan kung ganong katalino hanggang sa nahook na siya. Sapagkat ang gawa ng kaaway, mga kapatid, sobrang linis, napaka-clever, napaka-subtle. So ingat tayo. Kaya ang sabi ni Kristo, nasusulat, babalik tayo sa mga salita at mga kasulatan. Sa mga tuwid, mga kapatid, maging aware tayo sapagkat tuloy-tuloy ang bagay na ito.
Ikalawang bagay, mga kapatid, ang sabi, tumalon ka, sabi ng demonyo. Di ba nasusulat? Aalalayan ka ng iyong mga anghel. O nakita niyo mga kapatid, banal na kasulatan pa rin ang ginagamit. Kahit hanggang sa panahon ngayon, banal na kasulatan pa rin ang ginagamit ng mga ministro ni Satanas. Sinusubok. Mga kapatid, sa punto na yan, makikita natin mga kapatid, ang ating Panginoon ay patuloy na nagtatagumpay sapagkat alam niya ang bawat dahilan ng ipagtatagumpay at ikahuhulog ng isang kaluluwa. Mga kapatid, sa puntong ito, makikita natin na ang lahat ng bagay may kinalaman saan po? May kinalaman sa pagliligtas ng Panginoon. At yan ay kiniklaim natin, hindi sa ilalim sa paraan ng kaaway, kundi palagi sa ilalim ng divine providence na ginagawa ng Panginoon sa kanyang bayan. Now, tingnan natin mga kapatid. 3 pagtutokso yan eh. Ano pa ang ginawa? Sumamba ka sa akin, ibibigay ko to ang sanlibutan sa iyo. Tapos sumamba ka sa akin. Ang sabi ng Panginoon, sambahin mo lang ang Panginoon mong Diyos. Mapapansin natin dito mga kapatid, na puro material na bagay ang iniaalok ni Satanas kung saan ang sanlibutan sa material na bagay din lahat sila babaksak. Ano ang naging tagumpay ni Kristo? Ano ang dahilan? Siya ba'y nagtagumpay sa panahong siya ay tinutukso at sinusubok? O bago dumating ito, nagkaroon na siya ng kasiguruhang tagumpay? Meron tayong kasabihan. Isa sa mga halagang thesis ni Martin Luther na pinaganda ni Van de Man, ang sabi niya, you will not overcome the temptation during the temptation, but always before. Palagi, mga kapatid, saan nagtagumpay si Kristo? Before the temptation, nagtagumpay na po siya. Bago pa dumating yun, nagtagumpay siya. Si David, si Daniel, si Juan, nagtagumpay. Bago pa dumating ang tinatawag nating mga mahalagang punto ng mga katotohanan. Hindi sa panahong ikaw ay sinusubok, but always before. Sa mga katubig, mga kapatid. Samantalang tinitignan natin yung 4 horsemen at ang number 1 na naka-highlight ay yung kauna-unahang kabayo. Walang iba kundi si Kristo. Kulay puti, nang ibig sabihin, siya ay mananagumpay at tiyak na magtatagumpay. Ngayon, ito ngayon mga kapatid ang mga appeal. Ito ngayon yung mga tanong. Minsan upo tayo, sandali. Ngayon, pag-aralan natin at balikan natin yung mga propesiya. At hawak muna kayo ng mahigpit kung sinong gusto nyong hawakan. Kung sakaling dumating na kaya ito, abag-abagan, final crisis, babalikan natin kung paano si Kristo nagtagumpay. Bago siya tuksuhin, anong ginawa kay Kristo? Sabi sa Aklat ng Daniel, chapter 9, siya ay pinahiran ng langis. Sinuportahan ng kasaysayan sa Mateo 3:16 hanggang 17, alin po yun? Siya ay binautismohan. Pagkatapos ng bautismo, may lumapag na kalapate at ang sabi, tinig mula sa langit, mula sa Ama, ito ang aking anak na sinisinta ko na lubos kong kinalulugdan. Mga kapatid, bago siya dumating sa tinatawag na matinding pagsubok, nabautismuhan siya. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, pinahiran siya ng langis, ito yung pagtanggap natin sa lahat ng mga guidance ng banal na spirito. Saan natin makukuha yun? Kaya tayo mga kapatid, day by day, hindi dapat tayo lalaglag. Hindi dapat tayo magko-commercial, hihinto. Ito pala ang kailangan natin. Kinakailangan natin araw-araw. Nasa ating Panginoon. Now, bago tayo mag-close mga kapatid, mag-cite tayo ng isang, sabihin natin, realidad ng buhay. Kasi may mga katanungan na bumabangon sa ating kalagitnaan. Pag dumating kaya yung mga bagay na yun, pagtatagumpay kaya tayo? Kapag itong pagsubok ang dumating, kagaya kay Job, kagaya kay Pablo, antindi ano, si Pablo, 39 na palo, isa na lang, patay na siya. Kay Pedro, si Pedro, wala man tala sa Biblia. Sabi daw niya, ayon sa mga historian,
ipako niyo ako sa krus o itali niyo ako, pasubsob. Tapos sige, sunugin niyo ako. Gusto niyang maunawaan at maranasan ang ginawa din ni Kristo. Now, lalayo ka pa. Kay Kristo na lang inusig din. Pinatay dahan-dahan. Torture. Si Apostle Paul, torture for Christ. O hindi ba? Now, ganito mga kapatid. Bago tayo dumating dyan, sabihin natin, maaaring isa sa atin, dahil alam nyo, pag close of probation na, at pagdating na ni Kristo, yung mga nasa bilangguan, may mga anak ang Diyos. Sabihin natin, mga Adventista na ito, nasa mga bilangguan, nasa mga kulungan. Makakalabas din sila ron kasi sila yung sasalubong sa Panginoon. Ano pa? Yung naiwan sa syudad, sino kaya yan? Yung walang pambili ng lupa sa mga probinsya para sa country living. Marami din yan. At ang nakita ko dyan, karamihan dyan, kulpultor, mga kapatid. Pangatlo, mga nasa country living na, nasa mga bukid, nasa mga bundok. Pero mga kapatid, ang nakikita ko rito, isang napakagandang larawan na grupo ng mga tao na pagdating ng Panginoon, ililigtas niya ito, naku, samantalang ang mundo, kagulo na. Now, i-reserve muna natin, itras natin yan. Balik tayo na kung nakatitiyak tayo at meron tayong pag-asa na maliligtas tayo pag dumating ng ating Panginoon Kristo, saan man tayo isugo ng pangyayari, sa bukid, sa bundok, sa syudad, sa bilangguan. Yan lang ang pupuntahan natin mga kapatid. Ganito. Akala ba ninyo madali lang pagdating doon at Diyos ang bahala sa atin? Kung hindi naman tayo nagtatagumpay prior sa event na yan, sa last day event, may mga chronological na mga sunod-sunod. Bago dumating yan mga kapatid, hindi ba natin naisip na merong malakihang preparation before yan? Alin na malakihang preparation? Ito yung sarili natin, ito yung karakter natin ngayon mismo. I tell you mga kapatid, baka nalilimutan natin yan. Ngayon mismo, susubukin tayo sa material, sa relasyon, etc. sa mga pangarap sa buhay. Kasama yan, relasyon natin sa iglesia, relasyon natin sa family, relasyon natin sa lahat ng katotohanan tinanggap natin, 28 fundamental belief. So, dami niyan mga kapatid. Baka akala natin, medyo parang relax lang tayo sa panahon ngayon. Akala natin, all is well. Yun ang lagi iniisip ng tao eh. Kung may mga pagsubok, akala panaka-naka lang. So mga kapatid, ipapadama sa atin ng Panginoon na hindi na tayo mabubuhay dito ng ganung katagal. Jesus will come para matapos. Kaya kung dumarating sa atin yung mga kahirapan, kahit mga kaisipan, ano man yan, may anxiety, may stress, may depression. Yung depression, matindi. Pag na-depression na, pwedeng tsugi ka sa sarili mo. Now, ganito mga kapatid. Magsasayit lang ako ng mga, sabihin nating casual, ano bang tawag dito, mga pangkaraniwang kabuhayan na nagiging problema ng tao. Nung ako mag-chaplain, mga kapatid, ang isa sa pinakamaraming naging problema ng tao, meron akong naging pasyente na dinalaw ko nung ako chaplain dyan sa sanitarium sa Mamsi. Sabi ko, kamusta na po? Ano pong sakit ninyo? Sagot niya sa akin, Pastor, uminom po ako ng maraming pardible saka aspile. Sabi ko, sana puro pardible na lang nilunok mo, tapos sinara mo. Hindi po, bukas lahat eh. Salbahe, no? Sabi ko, ganun karaming aspile? Marami po, ininom ko. Masakit. Siyempre po. Sabi ko, bakit ka naman uminom? Alam mo, parang meron na siya. No? Parang meron na siya. Sabi ko, bakit ka uminom? Bakit mo tinake yan? Kasi po, gusto ko na pong mamatay. Sabi ko, mahirap na kamatayan yan. Biniro ko pa. Ako sa susunod na pagpapakamatay, gusto mo nang mabilis? Uminom ka ng Sonrox. Sabi ko, biro lang. Tawa siya naman ng tawa. Sabi ko, ay, nung ginawa sa'yo, ito po, inopera ako. Naku, mga kapatid, ayoko sana siyang patawanin kasi baka bumuka yung opera niya. Naku, tinanong ko yung doktor, ganong karami pong naku, pinakita sa akin mga kapatid, talagang hindi siya bubuhayin. Pero kagad na opera siya. Pero ganito, sabi ko, bakit ka namang uminom? Siyempre, bahagi ng pastor yon, ng chaplain.
para malaman yung problema. Alam mo, sabi niya, kasi po, yung asawa ko po, namatay po dahil sa akin. Ho? Bakit? Kasi po, nahuli niya po ako face to face na ako po ay nangangaliwa doon po sa aking kalokadidong. Naku, kako, masakit yun. Ano nangyari ka ako nung sobrang hiya ko po kasi po nililihim ko po yun sa asawa ko kung bakit po nasundan po kami at nakita po nila kami na kasalukuyang gumagawa po ng karumal-dumal na bagay. Nung nakita ko po yung asawa ko at sumigaw, bakit mo to ginawa sa akin? Mahal na mahal kita. Hindi kita niloko, etc. Bakit? Bakit? Habang nagsasalita, bakit? Umiiyak. Bigla daw nanigas at namutla. At pagkatapos mga kapatid, bumaksak at ang asawa niya ay inatake sa puso at namatay. Mga kapatid, pwede bang mamatay isang tao? A die of a broken heart? Yes. A die of a broken heart. Mga kapatid, sa punto na yan, ang buong sanlibutan, na punong-puno ng napakaraming problema. Isa sa mga pagkawasak at problema sa mundong ito, material na bagay, ekonomiya, sexual, relationship, etc. na pinapahinog ni Satanas na dinadaya ang mga tao. At ang isa pa, mga kapatid, isipin nyo ha, isipin nyo. Yun ngang magkalapit, yung magkalapit, nakakagawa pa ng mga ganun. Gaano pa kaya yung long distance relationship? Sa dami ng karanasan ko, mga kapatid, bilang chaplain, ang dami kong ina-assist kasi nagturo din ako ng pastoral, clinical, at nakita ko yung mga broken hearts, broken family, ang mga bata, mga anak nila naglakihan ng mga naging rebelde. Karamihan, di lahat, karamihan mga kapatid, mataas na porsyento ay mga nag-a-abroad ang asawa. Nag-a-abroad at lumalayo. Although sinasabi sa Google, mga payo sa LDR, long distance relationship, diyan ika masusubok na kayo ay nagmamahalan kahit kayo ay malayo. Nako, sabi ko, that is only philosophy. That is philosophical. Masusubok ang pagmamahalan kung kayo tapat at magkalapit sa isa't isa. But anyway, napakaraming istorya, napakaraming dapat pag-usapan tungkol dyan. Hindi tayo mauubusan, sky's the limit. Pero nakita ko mga kapatid, bakit nagkakaroon ng paglayo? Para mabuhay. Bakit kinakailangan maghirap? Bakit kinakailangan magsakripisyo ng ibang bagay na mas maganda alang-alang sa kabuhayan, pangangailangan at kayamanan? Kaya nga mga kapatid, sa ating mga anak ng Diyos, meron payo sa pagiging mabuting katiwala. Maging tapat tayo. 4 na T yan di ba? 4 na T. Ano yung T? Number 1, body, temple. Sunod, time. Sunod, treasure. Yan tayo nayayari. Ano pa? Talent. Lahat ng bagay na yun, mga kapatid, nasa harapan natin. Now, paano tayo magtatagumpay? Sa lahat ng mga pagsubok at tukso. Diba kasi yan pagsubok at tukso na darating sa atin. Mga kapatid, sa punto na yan, nais kong bigyan ng pansin. Paano tayo magtatagumpay? Anong gagawin natin? Babalik tayo sa first horseman. Ang tawag doon ay isang lalaki na nakaupo at nakatayo. Bilang mananagumpay, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Balikan natin yung mga istoryang nakakalungkot, namamatay dahil sa sama ng loob. Naalala niyo yung istorya ni Prince Mark sa kanoong kanyang nagtaksil na kasintahan, kung saan ay dumating sila sa isang punto na nangalo niya ang isa't isa, bagaman sila'y mga kasal sa isa't isa. Alam natin ang istorya, to make the long story short, nagkabalikan sana sila kahit labag sa puso nila. Kaya lang nung lokohin siya ng kanyang kasalukuyang kinakasama, nagkita sila sa isang punto, sa isang pagkakataon, na nung malaman niya na hindi naman pala totoo na sila'y nagtaksilan sa isa't isa, di ba? Namatay si Aisod, namatay si Mark because
They both died in a broken heart. Masakit mamatay sa pamamagitan ng masakit na karamdaman dahil sa puso. Yung paghihiwalay at yung tinasabing sama ng loob na ibinibigay ng isa't isa. Alam niyo mga kapatid, sa lupang ito, sa mundong ito, punong-puno ng napakaraming disappointment sa buhay. Pinapalala ng sistema ng mga ahensya ni Satanas ang sanlibutan ng mga bagay na punong-puno ng mga negatibo. Pero isang bagay lamang ang nakatitiyak tayo. Anong sabi? Nagtagumpay ako. Kinonquer ko ang mundo, sabi ni Kristo. Magtatagumpay din kayo. Mga kapatid, sa puntong ito, pagmasdan natin ang ating Panginoong Hesus sa Gethsemane. Ano ang tagumpay at sikreto niya? Ang palaging pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Meron pang mga madudugo at mga pangungusap na sa bawat sandali ng kanyang buhay ay talaga makukuha yung emosyon mo. Sabi niya, Panginoon, sana lumagpas yung sarong ito, pero hindi sa ibig ko, kundi sa ibig mo. Ang sabi doon sa kasaysayan na inilalahad ni Ellen White, ang ating Panginoon sa Kristo pala mga kapatid, habang nananalangin sa Gethsemane, ang kanyang dugo o ang kanyang pawis ay mga patak ng dugo. Pwede kaya mangyari yan? Nagtanong ako sa mga doktor Pwede mangyari sa sobrang sidhi ng sama ng loob dahil sa kasalanan ng tao. Nakita niyo mga kapatid yung kasalanan? Kung ganong mga kamandag yan? At dahilan sa kasalanan na yan, ang anak ng Diyos na si Kristo napahiwalay sa Ama, namatay dahil sa atin. Pero habang nananalangin siya sa Gethsemane, kitang-kita mga kapatid, siya pinapawisan ng hanggang doon sa krus mga kapatid. Yes, hanggang doon sa krus. Maring namatay siya sa hampas, sabi ni Ellen White. Namatay siya dahil sa sama ng loob. Dahilan sa kasalanan ng bayan. Gethsemane means pisaan ng langis. Ano sabihin ng pisaan ng langis? 4:30 ng Epeso. Huwag niyong pighatiin ng banal na espiritu. Mga kapatid, alam mo, ito palang Holy Spirit, nahirapan siya kapag mayroong kasalanang hindi pa sinusuko ang mga tao. Opo, ito ngayon ang ginagawa ng ating Panginoon. So lumalapit tayo ngayon sa ating Panginoon upang hingin ang kapangyarihan. At ang sabi nga sa ating mga kapatid, ang banal na espiritu ay sapat at sapat na upang bigyan tayo ng kalakasan. Dalawa kasi yan enabling grace, tsaka yung forgiving grace. Yung forgiving grace, yes mga kapatid, natatapos yan. Yung justification, may time limit yan. Yung enabling grace mga kapatid, ano po yan? Mga biyaya na binibigay niya, pero higit sa lahat, nakasentro ito saan? Isang biyayang ibibigay sa iyo para makausad ka. Isang biyaya na ibibigay sa iyo para makapagtagumpay ka sa panahon ng mga tukso at pagsubok. Mga kapatid, it's all in the mind. Akala natin mahirap. Bakit? Ayaw natin mag-training. Ayaw natin mag-seminar. Ayaw natin pumasok sa isang training ground bago tayo pumasok ngayon sa battleground. Kailan ka magpa-practice? Sa panahon ng aktual, kapag naandyan na, mga kapatid, ay doubt. Kaya sa puntong ito, mga kapatid, balikan natin ang unang kabayo. Anong sabi doon? Isang mananagumpay at magtatagumpay. Mga kapatid, ready na ba tayo sa pagpasok sa isang challenge na inilagay sa ating harapan? Mga kapatid, kinakabahan ba kayo? Sana wag na tayong kabahan. Kasi ang kalakasan na yan ay sure na ibinibigay sa atin. Buksan mo lang yung gift na yan. Ipagkakaloob sa iyo at pangatawanan natin sa kapangyarihan ng banal na espiritu at biyaya. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pinag-aralan. Ayan. Thank you so much, Kuya Benny. Maraming salamat sa napakagandang mensahe na binahagi mo ngayong tanghali na to. Mas lalo po naming naunawaan ang plano ng Diyos sa pangpaalala na manatili tayong tapat, handa, matatag sa kanyang katotohanan. Ngayon po, ibigay na po natin ang ating pong appeal song, Sister Annalyn Pines. Okay po.
Ay, grabe ang kaba ko. Sige. Tayong lahat na nilalang, bukod tangis sa iba, sa alabok hinulma, buhay nating mahiwaga, sa atin ay ibinigay, pag-ibig na walang hanggan, pagkat ang Diyos ang may akda. Habang tayo'y naghihintay sa kanyang pagdating, tayo'y dumadalangin na tayo'y patatagin, dalisayin ang ating buhay upang tayo'y matagpuan sa aklat ng buhay. Ikaw pa rin ang lalapitan, Diyos na walang hanggan. Sa'yo lahat isusuko, anumang kalagayan. Walang ibang sasambahin, Jesus, tanging ikaw, pagkat kami iyong iniligtas. Kailangan natin araw-araw ang kabanalan. Lahat tayo'y mag-aaral ng banal na aklat. Saliksikin ang nasusulat, gumawa sa bukirin, manahin natin buhay na walang hanggan. Ikaw pa rin ang lalapitan, Diyos na walang hanggan. Sa'yo lahat isusuko, anumang kalagayan. Walang ibang sasambahin, Jesus, tanging ikaw, pagkat kami iyong iniligtas. Walang ibang sasambahin, Jesus, tanging ikaw, pagkat kami iyong iniligtas. Yun lang po. Amen. Ay manalangin. Yes, Bebenigo. Mapagpalang Ama, salamat po sapagkat muli mo kaming tinuruan at sinamahan. Salamat po muli sa iyong palaala sa amin. Narito, nagkakaroon kami muli ng pagtatalaga na kami po ay lumakad na taglay ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng aming Panginoong Hesus na sa kanyang tagumpay kami magtatagumpay at umaasa sa iyong gabay at banal na Espiritu. Salamat po Panginoon sa iyong pagmamahal na nais naming maranasan day by day. In Jesus' name, Amen. 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 And thank you so much din po sa nag-join sa atin pong Facebook Live. And God bless po. Ayan, tayo dumako sa atin pong picture taking. Please open cam po ang available.